Hello, good afternoon everyone. We're here in Stoke-on-Trent finally. Nag-travel po ako kanina sa somewhere in Sheffield. Dinrap off ko yung daughter ko sa student accommodation kasi mag-uni siya for 2 months. So an hour and a half drive from Stoke-on-Trent. The only thing talaga nagbabother sa akin yun so far to drive those kind of places is yung foggy, yung fog na ba ngayon kasi syempre pa winter na, talagang foggy na. O kita nyo naman ngayon ang it look like ang views. Mula kaninang morning until now, it's nearly 5 o'clock in the afternoon. Ganito na yung niya, yung view niya, no? Talaga. Hindi naman foggy dito kaya lang talagang grabe yung niya. Hindi nagbago from morning until now. Hindi na siya talagang lumiwanag. So along the way kanina pag alis namin ng daughter ko kasi for automatic pagbalik ko ako lang mag-isa, I'm driving on my own. So yun ang worry ko kanina kasi kanina pa niya kami ninanavigate doon sa mga mountain tsaka forest na daanan ba, which is I'm really scared to drive on that places, especially at this month mag-winter na. So I'm glad nung on the way kami sa Sheffield from Stoke na avoid ko yon kasi umikot ako doon sa way na I know it on my own without relying sa satnav. The problem there is nung nakarating na kami ng Sheffield, blah blah blah, medyo complicated na naman kasi iba yung accommodation niya ngayon compared to last year. Nandun talaga siya sa gitna ng city center, which is mahirap talaga mag-drive sa city center kapag hindi mo kabisado yung place syempre. So to make the story short, okay naman, nakarating naman siya roon, na-drop off ko. Ang struggle namin kanina yung parking. Yung una, hindi sila nagkaintindihan to sa reception. Pwede ko naman palang ipasok yung car ko sa accommodation, sa student accommodation. Sinabi pa ng guy, may parking at the other side. Akala ko yung other side may access doon sa accommodation, wala pala. So pagdating ko doon sa mga along the road lang na parking, which is full. Ay di umikot ako ngayon. Nag-end up ngayon ako na nagkawala-wala ako, nagkaligaw-ligaw ako sa mga exit ko. Napunta ako sa talagang in the middle of nowhere sa city center, which is napaka-complicated na talaga. Sabi ko, ano ba to? Tumawag yung daughter ko, Dad, sabi niya, I think they can open the gate for you. Sabi ko, it's too late. And nandito, I lost my way already. And she said, oh. So, ninavigate ko uli yung address. Balik ako doon, paikot-ikot. Siguro it takes 5 minutes bago ako nakabalik. And then okay na. Drop namin lahat, yung mga things niya, okay na. Alis na ako, sabi ko sa kanya, we cannot spend our dinner together. Kailangan drop off lang kasi iniiwasan ko nga yung abutin ako ng fog. At I'm really worried na baka doon ako i-navigate sa mountain yun. Talagang pag dumaan ka doon sa mountain, it's okay kung summer kasi napakaganda ng views, napakataas, tsaka grabe yung mga bangin, talagang malalim, no? Pagka nagkamali ka one time lang, that's the end of you. And my goodness, wala tayong magawa kasi hindi naman tayo ganun kagaling sa mga gadget. Yung son ko kasi pag kasama ko siya ang set up ng Google na navigation, ginagaya ko kanina, hinahanap ko yung road na A50, hindi ko mahanap kanina. Lumalabas talaga yung Bakewell kasi nga iba yung exit ko from the city center. Pag nag-exit ako, doon na kagad ako bubulaga sa exit ng Bakewell. Yung Bakewell na, yun nga, yung part ng mountain na yun na matataas, tsaka grabe ang fog dun. Parang at this month yata hindi nawawala ang fog nun all the way na hanggang winter So grabe doon niya ako na navigate, guys, and I'm really praise God na talagang He hears my prayer. Grabe, takot ako kanina yung mga siguro talagang will rin ni Lord na mapunta ako doon para yung courage ko mag-level up pa at to trust Him more. Kasi yun na lang, wala na akong kanina magawa talagang dumating pa ako doon sa time na zero visibility. Tapos yung mga 50 miles an hour nila talagang binibit pa ng mga driver dahil siguro mga sanay na sila doon. So talagang sabi ko nandun, alam ko talaga kanina hindi na lang ako tumitingin doon sa windows ko, pero yung ninanavigate ko kanina nandun na ako sa talagang top of the mountain, which is talagang wow, zero visibility na. So inopen ko na lahat,
high beam na, naka ano na yung ano, hindi naman completely high beam, naka automatic na yung ano, pati yung hazard light ko na ano, front and back naka on. So wala ka talagang makita completely. So I just drive straight away without moving my steering wheel. Kasi konting ano mo lang, hindi mo alam eh, hindi mo na makita yung mga ano, yung mga nasa side mo. So may makikita ka lang mga teeny tiny lights. And then pag once na you get closer on that lights, magugulat ka na lang, mga lorry, mga malalaking truck pala yun, no? Grabe. Sabi ko, wow, paano na to? So I just prayed so hard talaga na, Lord, please guide me, na I will surrender everything to you na talaga. Hindi ko na alam kung paano mahanap yung exit kanina eh. So ang hirap, no? Pag talagang ano yung pangamba mo, grabe. So sabi ko talaga kaninang I gave everything 101% yung faith at saka yung trust ko kanina, Lord. Sabi ko, please hear my prayer. Kasi hindi ko na alam paano makakalabas dito sa mga mountain na to. Nandun na pupunta ako sa pinakailalim, pinakababa, tapos para bang may madadaanan kang bridge na talagang panahon pa yata ng mga ng mga Briton dun. Sabi ko, wow, nasaan na ba ako? Parang ang weird na, no? Pati mga giant stone, mga rocks. Sabi ko, ano na ba to? And I pray so hard the Lord na kako, please guide me and give me enough knowledge and courage to, you know, sabi ko sa kanya, Lord, I cannot do it on my own. I'll surrender everything to you. And that's the time na nawala yung worries ko, yung takot ko. I just drive straight without any thinking na yung mga nasa side ko o whatever, kung ano ba yan. So talagang in-uplift niya ako kanina na I'm with you and hindi kita pababayaan. Yun nga, along the way, zero visibility na, sige drive lang ako. Hindi ko rin ma-slow down ng gusto kanina eh. I try to drive 50 miles an hour kasi I know it's clear naman. At yun, zero visibility and gosh, finally I made it. Nung sabi niya nung sabi nung satnav nung sinabi ni Waze na stay on this road, drive for 10 miles or 15 minutes going to Stoke, talagang sigaw talaga ako kanina eh. Hallelujah, praise God talaga ako. Although talagang hindi rin simple nung marinig ko yung anong yun na nandun ako talaga sa dire-diretsong road na yun, pero talagang grabe yung zero visibility dun guys. Pero the good thing there is yung miracle talaga na yung minsan talagang ori ka na minsan parang nararattle ka na, minsan nagkakamali ka pa ng exit, tapos ganun pa yung situation, pagi mountain pala yung ita-travel mo na talagang wow. Pero yun nga, nung ma-clear niya yung mind ko, I made it, we made it with the help of our Lord God. Praise God talaga po, hallelujah talaga, grabe. It's such a miracle things na ginawa niya sa akin, na isinaw niya talaga na wala kang dapat matakot. You pray, I'm with you. Kasi sabi nga nila, if God is with us, who can be against us, diba? Kaya talaga, praise God Lord, thank you. Thank you guys, nakabalik na ako dito sa Stoke, dito na ako sa Pengcol. Mega love shout out to everyone and thank you sa support nyo sa aking munting channel. Mega love shout outs kay Zugs TV. Thank you sa support mo sa pag-watch mo ng video ko kanina. Thank you. Okay, thank you everyone. Isang magandang araw sa inyong lahat. Foggy, but I made it. I'm safe. Thank you everyone. See you on my next video. God bless po sa ating lahat. Amen po.